Naging notorious noon ang mga iba't ibang gang sa bansa simula ng dekada 2000. May mga grupo ng mga magnanakaw, mga carnapper at iba naman ay pumapatay o di naman kaya ay pinagsasamantalahan ang kanilang mga biktima. At isa sa mga grupong ito ay siyang nagtapos ng buhay ng isang modelo at aktres sa Olongapo City. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong early 2000, naging sikat sa Pilipinas ang girl group na Viva Hot Babes na binubuo ng mga modelo at artista. Nakapag-release sila ng mga nakakaaliw na kanta kagaya na lamang ng Bulaklak, Sumasayaw at naging cover din ng mga iilang mga magazine. Sa pagtakbo ng panahon, nagpapalit-palit sila ng miyembro dahil sa personal na mga rason, ang iba ay umalis sa grupo, nagkapamilya o kung anumang dahilan na sa kabuuan, nagkaroon sila ng 37 members. Sa kanilang third lineup, dito na sumali sa grupo ang modelong si Scarlett Garcia o mas kilala din bilang Scarlett Beaufort. Nagsisimula pa lamang ang kanyang karera noon, subalit naputol ang lahat ng ito nang siya ay natagpo ang patay kasama ng 3 iba pa sa loob ng kanyang bahay sa Olongapo. Ating alamin kung ano ang nangyari sa kanila at kung sino ang mga taong nasa likod ng krimen. Si Scarlett May Beaufort Garcia ay pinanganak noong March 13, 1985 sa Olongapo City, Zambales. Pilipina ang kanyang ina habang banyaga naman ang ama nito. Hindi naging madali ang buhay nila noon kaya sa murang edad natuto na siyang dumiskarte para lamang makatulong sa kanyang ina. Pinasok niya ang pagmomodelo at pag-artista at nakapagtrabaho din ito sa Japan ng 2 hanggang 3 beses. Gayunpaman kalaunan, permanente itong bumalik sa Pilipinas upang subukang makipagsapalaran muli sa industriya dito sa bansa. Pinasok niya ang pagiging modelo at cover ng ilang sexy magazine hanggang sa di tumagal nasali siya sa third lineup ng Viva Hot Babes noong taong 2006. Paglalarawan pa ng mga kasama niya, isa itong mabuting anak at mabait na katrabaho. Minsan may kakulitan din at alam na alam daw nito ang mga gusto at hindi niya gustong gawin. Marami siyang pangarap para sa kanyang pamilya at isa na doon ay ang mapatayuan ng bahay ang kanyang ina. Kaya naman halos lahat ng kanyang kinikita ay sa kanila lang din niya binubuhos. Naging maganda ang takbo ng kanyang karera sa Pilipinas na malaki-laki na rin ang natulong nito sa kanyang pamilya upang mapaunlad ang kanilang buhay. Pero noon pa man, pinili na nitong manirahan malayo sa kanilang tahanan dahil madalas silang magkatampuhang mag-ina. Kaya upang mabawasan ito, nagdesisyon siyang kumuha ng apartment kasama ng kanyang nobyo si George Castor Jr., 29 years old. Kasama din nila sa pagrenta ng nasabing bahay ay ang pinsan niyang si Rachel Estacio na 25 years old at nobyo nitong si Von Mark Bandejas na 28 years old naman. Ngunit noong March 13, 2008, sa mismong araw ng kanyang kaarawan, isang masamang balita ang kinasangkutan nito. Bandang madaling araw ng March 13, nakatanggap ng tawag ang mga pulisya mula sa isang residente ng Acacia Street, Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Ayon sa itinawag na complaint, may nasusunog na bahay sa kanilang lugar kaya agad na rumisponde ang pulisya sa report kasama na rin ang mga bumbero mula sa Olongapo Fire Station. Una nilang inakala na iyon ay simpleng sunog lamang pero nang pumasok na sila sa loob ng bahay upang apulahin ang apoy, doon na bumungad sa kanila ang karumal-dumal na crime scene. Sa may sala, may natagpuan silang 2 patay na katawan ng mga lalaki na nakahandusay sa sahig. Kinilala mga ito bilang sina George Castor Jr. at Von Mark Bandejas na parehong naninirahan sa apartment. Pagkaakyat naman nila sa ikalawang palapag ng bahay, natagpuan naman nila doon ang bangkay ng modelo at miyembro ng grupong Viva Hot Babes na si Scarlett Garcia, pati na rin ang pinsan niyang si Rachel Estacio sa loob ng banyo. Ang lahat ng biktima ay binaril sa ulo at may mga tama din ng bala sa katawan. Kaya para sa kanila, lumalabas na ang sunog na naganap ay ang pagtatangka ng mga suspect na burahin ang mga ebidensya upang mapagtakpan ng krimen. Sa inisyal na investigasyon ng Olongapo Police, ang krimen ay naganap mga bandang 2:00 ng madaling araw.
Dagdag pa doon, napansin din nilang walang bakas na punersang buksan ng mga pinto sa bahay, kaya maaaring dumaan sila sa harapan kung saan nandoon ang mga biktimang sina George at Von Mark. Nang natagpuan ng kanilang bangkay, nakatali ang kanilang kamay sa likuran gamit ang electrical cord. Mukhang sabay-sabay din daw pinatay ang apat bago hiniwalay ang dalawang babae at inilagay naman sa banyo. Pagkatapos noon, pinagnakawan ng mga suspect ang bahay gawa ng maraming nawawalang mahahalagang gamit. At upang mapagtakpan ng krimen, sinubukan nilang sunugin ang buong lugar. Ayon naman sa manager ni Scarlett na si JC Parker, noong gabi ng March 12, 2008, nakausap pa niya ang modelo upang ibigay ang kanyang schedule dahil may show pa dapat siyang puntahan noong darating na Friday. Kaya laking gulat din niya nang malaman ang balita na wala na ito. Ayon sa isinagawang autopsy report ng mga biktima, si Scarlett ay nagtamo ng isang tama ng bala sa ulo at sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ang pinsan naman niyang si Rachel ay nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo at sa katawan. Samantala, 2 tama naman ng baril sa leeg at tiyan ang ikinamatay ng nobyo niyang si George. Maliban pa doon, nasunog din ang kaliwang bahagi ng leeg at balikat nito. Si Von Mark naman ay nagtamo ng 1 tama ng bala sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo at nasunog din ang kaliwang bahagi ng kanyang muka at braso. Maraming bersyon ng kwento ang makikita online kung saan may nagsasabing ginahasa daw sina Scarlett at ang kanyang pinsan bago sila pinatay dahil pareho silang walang pambaba na saplot na sila ay matagpuan. Habang may iba naman na nagsabi na sina Scarlett at George daw ang nakahubad ng matagpuan ng pulisya at hinala nila punersa silang makipagtalik sa isa't isa bago sila pinatay. Gayunpaman, ayon sa salaysay ng pulis na may hawak sa investigasyon, wala namang bakas na ginahasa ang mga biktimang babae. Nang umabot ang balita sa pamilya ni Scarlett, halos hindi pa makapaniwala ang ina nito na paulit-ulit niyang tinawagan ang telepono ng anak, nagbabaka sakaling hindi totoo ang masamang balita. Gayunpaman sa kabila nun, hindi na ito sumasagot dahilan para madagdagan pa ang kanyang kaba. Nang pinuntahan niya ang bahay ng anak, saka lang nila nakumpirma na wala na talaga ito. Halos hindi niya rin matanggap ang malagim na detalye ng kanyang pagkamatay na hindi na niya napigilang maghinagpis at umiyak. Ang crime scene naman ay mailalarawan ding nakakatindig balahibo. Makikitang napakarami ng dugo sa kahit saang sulok ng bahay, lalo na sa may banyo. Maging ang toilet bowl ay may marka din ng dugo na wari ba'y may hinampas doon. Habang ang buhok naman ng aso na binaril din ng mga suspect ay nandoon pa sa mga unan. Maliban dito, nagkalat din ng bote ng alak at mga lalagyan ng gas na mukhang siyang ginamit ng mga salarin upang sunugin ang bahay. Samantala, nakalikaw naman ang ama ni Von Mark ng impormasyon mula sa mga kapitbahay at mga kakilala ng anak na nakatira lamang malapit sa bahay nila na Scarlett. Ayon sa kanyang nalaman, noong gabi ng March 12, nag-iinuman daw ang apat sa bahay ng isa nilang kaibigan nang nagpaalam sina Scarlett at George na bibili nilang saglit ng inumin. Sumama rin daw ang 2 pa nilang kaibigan habang ang iba naman ay naiwan lamang sa bahay. Habang naghihintay sa pagbalik ng iba, hiniram daw saglit ng pinsan ni Von Mark ang kanyang telepono upang makinig sa musika. Pero habang ginagamit niya ito, may dumating na mga text messages mga bandang 10:00 ng gabi na inilarawan niyang nakakatakot. Dahil doon, ibinalik niya ang cellphone kay Von Mark upang ipabasa rito ang natanggap niyang mensahe. Ayon sa text, pinapauwi na daw ang 2 sa bahay ni na Scarlett at maliban doon, puno rin ito ng pagbabanta sa buhay ng modelo. Nang puntong iyon, nagyaya na daw na umuwi si Rachel dahil sa pag-aalala sa kanyang pinsan, habang pinagpilitan naman ni Von Mark sa nobya na bukas na lang sila umuwi dahil gabi na at mas ligtas sila doon. Gayunpaman sa huli, nakumbinsi din ito ni Rachel na puntahan ang kanyang pinsan sa apartment. Yun nga lang, hindi na nila naisip magpasama sa iba para sana siguraduhin hindi sila mapahamak. At kagaya nga ng mga sumunod na nangyari, nadamay din ang 2 sa karumaldumal na pagpaslang. Dahil wala pang solid na leads ang pulisya ng panahong iyon, nahirapan sila sa pagtukoy ng mga pangalan ng mga salarin. Pero sa kabila nun, nagpatuloy sila sa pag-imbestiga sa kaso at tiningnan ang lahat ng posibleng anggulo sa krimen. Ang isang anggulo ng kaso na kanilang tiningnan ay ang motibong love triangle. Inimbestigahan nila kung may mga manliligaw ba o dating karelasyon si Scarlett na posibleng nagbanta sa kanyang buhay.
Gayunpaman, wala silang masyadong nakuhang leads doon. Sa isang anggulo pa, posible din daw na pagnanakaw lang talaga ang pakay ng mga suspect dahil sa maraming nawawalang gamit, kabilang na ang mga laptops, appliances at kamera. O di naman kaya ay balak nilang karnapin ang kotse ni Scarlett gawa ng nakapark lamang ito sa tabi ng daan. Maaaring habang binubuksan nila ang kotse, tumunog ang alarm nito, dahilan para bumaba si George upang tingnan ang mga nangyayari at doon na siya na-ambush ng grupo at ibinalik sa loob. Sa pagdaan ng araw, kinausap din ng mga pulisya ang mga taong malapit sa lugar at doon naman nila nahanap ang kanilang unang witness na siyang nagbigay sa kanila ng description ng mga suspect. Ayon pa sa kanilang investigasyon, maaaring kilala ng mga biktima ang mga taong may kagagawa ng krimen at posibleng may personal silang motibo para planuhing patayin sina Scarlett. Sa isang teorya na tinutukan ng Olongapo Police, kinokonsidera nila ang pagkakasangkot ng boyfriend nitong si George Castor Jr. sa isang sindikatong nauugnay sa mga karnaping bilang posibleng dahilan kung bakit sila pinatay. Ang isang ebidensyang sumusuporta dito ay nang chinek nila ang isang sasakyan na ginagamit ni George sa kanilang system, nakita nilang ito ay kinarnap pala. Sa loob din ng apartment ng magkasintahan, may na-recover silang mga documents ng ibang mga sasakyan kung saan napag-alaman nila na nagbebenta din pala ng kotse si George. Gayunpaman, nang chinek ng pulisya ang bawat kotse sa system, halos lahat ng binibenta niya ay pawang galing sa karnap. Kung may alaman ito sa katotohanan o hindi, yun lang ang hindi nila sigurado dahil maaari din daw na nagbebenta lang talaga siya ng walang alam. April 8, 2008, isang buwan pagkalipas ng krimen, nahuli sa Pampanga ang dalawang miyembro ng isang notorious na grupo na sangkot sa mga pagnanakaw sa Central Luzon. Ang dalawang lalaki ay kinilala bilang si Ferdinand Cadenas at J.R. Mojica. Pareho silang mga binata, walang trabaho at mula sa Mandaluyong City. Maliban pa dito, makailang beses na rin silang nasangkot sa mga iba pang kaso ng pagnanakaw at pagpatay. Ayon sa kanilang investigasyon, pareho ang estilo ng pagpatay na naganap sa San Fernando, Pampanga sa pagpatay kina Scarlett. Sa katunayan, may na-recover silang 3 pistol mula sa dalawa, kung saan ang isa doon ay 45 caliber Charles Daly pistol, isang CZ-74 9mm pistol, at isang 9mm Bernardelli P018S Gardon VT. Pagkatapos ng kanilang pagsusuri sa mga ito, ang isang slug ng bala ng baril na na-recover sa crime scene sa Olongapo ay tumugma naman sa nakuhang baril ng mga suspect. Sa parehong buwan din na nahuli ang mga ito, may isang saksi na lumabas na hindi na pinangalanan ng pulisya para sa kanyang kaligtasan. Ito ang positibong nagkumpirma na ang dalawa nga ang nakita niyang kumuha ng gamit mula sa loob ng sasakyan ni Scarlett noong gabi ng krimen. At ilang minuto lang pagkatapos daw noon, napansin niya na umuusok na ang apartment ng modelo. Siya rin ang tumawag sa pulisya para humingi ng tulong at i-report ang sunog. Sa makatuwid, hindi man niya kilala ang pangalan ng mga salarin ng panahong iyon, tumugma naman sa kanyang deskripsyon na ibinigay sa pulisya dati ang hitsura ng dalawang suspect. Kaya pagkakumpirma ng witness sa dalawa, agad nila itong sinampahan ng kasong robbery with multiple murder at arson. Gayunpaman, ayon sa mga pulisya, 6 ang lahat ng suspect na may kinalaman sa krimen pero hindi pa nga lang nahuhuli ang iba. Pinangalanan naman nila ang mga ito bilang sina Henry Fong, Sheena Cadenas, Anthony Benipayo at leader ng grupo na si Renny Crosologo. Sila di umano ay pawang mga membro ng notorious na Sakugang. May iba pa silang mga membro sa grupo na nag-ooperate naman sa Central Luzon, Metro Manila at Southern Tagalog Region. Nagsimula sila dati bilang istribo gang noong taong 2004 at ang dati nilang leader ay ang kapatid ni Renny na si Benedicto Crosologo. Subalit mula na ito ay napatay sa isang engkwentro sa pulisya sa May Imos, Cavite noong 2005, si Renny na ang tumayong leader ng grupo. Ang grupo ayon sa mga opisyal na sangkot sa mga kaso ng rape slay at robbery ay binansagang Sakugang dahil nauugnay rin ang mga ito sa robbery at hold-up kung saan ang mga nakukulimbat nila mula sa mga pasahero ng jeep ay isinisilid ng mga ito sa sako. Bagaman 3 pa lamang sa mga suspect ang kanilang nahuli noon, pagkalipas lang ng ilang buwan noong January 13, 2009,
nagkaroon sila ng pagkakataong masakote ang leader ng grupo na si Renny. Ayon kay NCPRO Chief Director Leopoldo Bataol, si Renny Crisologo ay positibong ginilala ng isa sa mga biktima nito sa Pasig City, kung saan pinaslang nila ang kapatid ng witness na isang medical technologist matapos gahasain ng pasukin ng kanilang tahanan noong Oktubre ng nakaraang taon. Bago nasakote ang mga suspect, ay pinagnakawan rin ng mga ito ang bahay ni Florencia Nalamangan sa may Royal Subdivision, Barangay San Juan, Taytay Rizal noong January 8, 2009 matapos ang mga itong magpanggap ng mga pulis. At sa wakas noong Sabado, dakong alas 11 ng umaga ay natunto ng mga agent ng pulisya ang may-ari ng getaway vehicle na ginamit ng mga suspect na si Angelito Reyes. Inamin niya ang pagkakasangkot sa mga nasabing nakawan at itinuro pa ang safe house ng kanyang mga kasamahan. Agad naman nilang inilatag ang dragnet operation at nasakote ang mga suspect kamakalawa sa nabanggit na safe house ng grupo. Nakuha ng mga pulisya mula doon ang isang 45 caliber na pistol, isang 9mm pistol, isang granada, 2 electronic volts, sari-saring handy cameras at mga passport. Lumitaw din sa kanilang investigasyon na ang Sako Gang ay ang sangkot sa pagpatay at pagsunog sa bahay ni Scarlett Garcia noong March 12, 2008 sa Olongapo City, Zambales. Sa ngayon, kinukonsidera na nilang case closed ang kaso kahit hindi pa man nahuhuli ang lahat ng suspect at tanging 3 lang sa kanila ang nasa loob ng bilangguan. Si Scarlett ay isang 27 years old na dalaga na nagsisimula pa lamang sa kanyang karera sa showbiz. Masipag itong dumiskarte sa buhay para sana matulungan ang kanyang pamilya. Subalit dahil sa mga taong ganid at halang ang mga kaluluwa, bigla na lang naputol ang kanyang mga pangarap. Masakit man sa pamilya ng mga biktima ang kanilang pagkawala at malupit na sinapit, ipinagpapasalamat pa rin ng mga ito ang pagkahuli ng ibang suspect at patuloy rin silang umaasa na makulong ang ibang natira upang tuluyan ng mabigyan ng hustisya ang kanilang mga mahal sa buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.